magkano ang puhunan sa 10 square meters na sari-sari store. Ito yung complete guide kung gusto mong malaman kung magkano yung ilalabas mong puhunan sa isang 10 square meters na tindahan. Game! Para lang din po malaman ninyo, no, itong tindahan namin is 10 square meters din. Pakita ko sa inyo isang mabilis lang. Yan, kung mapapansin nyo sa loob, meron kaming shelves. Naka-separate yung mga detergents namin sa mga non-detergents. Yung mga soft drinks naman namin nakalagay sa labas kasi hindi kasya dito sa loob. Ayun, so nakita nyo na yung tindahan namin. Sukat nito is around 3.5 by 3.1 square meters. So papalo siya ng nasa almost or more than 10 square meters. Ayun, kung ganito rin yung size ng tindahan nyo, magkano ilalabas mong puhunan? Number 1 is rent or cost. Okay, sa ganito kaliit na tas nasa Maynila, it's around 10 to 20,000 pesos. Sa probinsya, feeling ko mas mura. Siyempre, iba din depende sa lugar. So, ang range natin is 10,000 to 20,000 dito sa Manila area. 10 square meters lang po yun, maliit lang. Sabihin natin yung rent is around 10,000. Next, inventory. Dito na halos mapupunta lahat ng puhunan na ilalabas mo. Depende pa rin to sa kung gaano karami ang gusto mong ibenta. Pero I suggest, gayahin mo tong listahan ng nilagay ko dyan. Yan, actual price yan as of December 2024. Post mo tong video, tingnan mo yan, check mo isa-isa. Yan, okay na yan panimula kapag magsisimula ka pa lang. Comment lang ako dun sa soft drinks. Kapag wala kang bote tsaka case, irerenta mo yan sa ahente. For example, yung bote, yung maliliit, 3 pesos isa. Tapos yung case nun is 100. So, hanap ka ng supplier na magpaparent ng bote tsaka case. Kasi nga, usually, pag magsisimula ka pa naman, wala ka pa nun, di ba? Kung makapansin nyo rin dyan sa listahan namin, 20,000 yung sigarilyo. Kasi po, 1,550 ang isa. Kaya marami yan kasi fast moving yan dito sa tindahan namin. So, depende po talaga sa tindahan nyo kung ano yung marami kayong dapat na stock. So, yan basically yung mga laman ng tindahan namin. Hindi po siya exact price, may range kasi depende pa rin po sa lugar nyo. Pero yan po, yun yung pricing dito sa amin. Ang total po na maigagastos nyo sa paninda is 56,750 pesos. Paninda pa lang po yun. May napapansin kayo dyan, walang alcoholic drinks. I-add nyo na lang po sa puhunan nyo pero mahal po yan kasi nga mahal yung puhunan niyang mga alcoholic drinks. Nagre-range yan around 20 to 50,000 pesos. Depende sa dami. Hindi ko na po nilagay yun dyan, no? Kasi iba-iba po yung tindahan. May ibang din nagbebenta ng alcoholic drinks dahil sa religion nila or yung iba naman ayaw kasi maingay yung mga bumibili ng alak sa labas, ganyan. So, depende po yun sa inyo. Add nyo na lang dyan sa puhunan. Next po natin is mga store equipment. Unahin na natin yung mga shelves. Hindi naman po pwedeng walang lalagay yung mga paninda nyo, diba? So, meron dapat yan. Sabihin na natin na 10,000 pesos. Kasama na dun yung materials tsaka yung labor. Isa pang kasama sa puhunan mo sa isang 10 square meters na tindahan is cash register or yung dalagyanan nyo ng pera. Pili kayo ng may lock. Isa pa dyan yung calculator. So yun yung mga basic. May video tayo tungkol sa mga essentials na kagamitan sa tindahan. Pwede nyo bisitahin para i-check lang yung kung ano yung mga kailangan nyo pa. Sabihin na natin na yung shelves is 10,000 nga, tapos yung cash register tsaka calculator nagre-range sa 1,000, sabihin na natin na ganun. Kasi may murang nabibili sa Lazada na lalagyanan ng pera yung may lock. Next na kasama sa puhunan, syempre is mga utilities. Kailangan ready ka din dun. Yun yung mga kuryente at tubig. So kapag meron kang ref, kasi nga may mga soft drinks ka, ganyan, syempre mag-a-add yun sa ano mo, sa puhunan mo. Pwede rin may CCTV ka dyan sa tindahan mo. May video din tayo niyan about sa CCTV. Panoorin nyo na lang. After ng video na to, syempre, sabihin na natin yung sa utilities mo, gumastos ka ng 10,000 pesos. Kumbaga naka-ready lang yun kasi hindi mo naman alam kung magkano makukonsumo mo sa isang buwan, di ba? Last na kailangan mo is business permit. Pero yun nga, meron tayong video din about business permit. Hindi mo na muna kailangan kumuha sa umpisa. So, hindi ko muna siya sinama dito kasi nga, umpisa ka pa lang. Kumbaga, pinapakiramdaman mo pa kung mabenta ba yung tindahan na yan, kung mag-go ka pa or hindi. And ang total ng lahat ng to is 87,750 pesos. More or less, mag-ready ka na ng 100,000 pesos para sa isang 10 square meters na tindahan. Alam ko po medyo mahal yung panimula sa tindahan na to, 100,000. No? Kasi po,
Hindi naman po kami bago kasi. So kumbaga parang alam na po namin yung fast moving namin, alam na namin kung saan kami madaming stocks. So kung mapapansin nyo yung Yossi namin sa 20,000, medyo mahal, di ba? Yun po kasing fast moving sa tindahan na to. Pwede naman po kayong mag-start ng maliit na puhunan muna. Hindi naman kailangan 100,000 kaagad, di ba? Kasi 10 square meters lang po itong tindahan na to. Kagaya nyo sa inyo, kung 10 square meters lang din, pwede kayo mag-start ng maliit. Ito kasi sa amin, yung mga pinakita kong ano kanina, prices, marami na po yun. Iba't ibang brand na din. So kung kayo, pwede nyo kontian lang para hindi naman ganun kalaki yung kapital nyo. Pakiramdaman nyo muna kung ano yung mabenta at hindi. So more or less, baka ano lang yan, 50,000 kung konti lang. Dito kasi po, madami na kaming stocks eh. So ayan, bago nyo kwentahin lahat, mag-budget kayo kung magkano yung kaya nyong ilabas. Lagi nyo tatandaan na kailangan may allowance ng konti. Meron kasi minsan may unexpected dyan na gastos. Halimbawa, may kailangan i-repair sa tindahan, wala pa palang, alam mo yung pang-lock, yung pang-sarado ng tindahan, bagastusan nyo rin yun. Halimbawa, may mga kailangan pang i-repair. May mga kailangan kang idagdag na saksakan, di ba? So, ayun, yung 87, i-round up na natin sa 100,000 para sure ka lang. Kung sakali magkaroon ka ng bigla ang babayaran, meron kang gagamitin kasama sa puhunan mo. And ayun, sana nakatulong tong video na to kung 10 square meters din yung tindahan nyo. At hanggang sa muli, sana magkita pa tayo sa susunod. Yan ka lang, hanggang sa susunod.